Ito ngayong araw na babalikan ko si Tatay Eddie, ang matandang nag-iisa sa kanyang tahanan. Matapos nga namin gawin ang bagong bahay niya, ay atin naman siyang sasamahang may pa-check up ang tenga niya, na isa rin daw ito sa nagpapahirap sa kanya. Masakit at tanging ugong lang ang narinig niya. Kaya sa tuwing mag-uusap nga kami, binabasa niya lang ang buka ng bibig ko. At kung minsan ay sinusulat ko ito sa whiteboard. Kaya ngayong araw, dadali naman natin siya sa ospital upang malaman kung ano bang dahilan. Sa Tatay Eddie So yung mga babayan, kaya nagbabalik tayo dito kay na Tatay Eddie para pa-check up natin yung tenga ni Tatay Eddie. Kung ano bang status na. At bakit nga naging ganun, no? Sakto naman din na hindi man gaanong maulan, makakalabas ka na. Tara, pasok tayo din sa bahay niya. Tay! Check up! Pa-check up! Okay. Check up! Pasok. Ay, nagaluto na pala siya din. Ayos yung kanyang. Malinis yung bahay niya, Malinis. Kakatuwa naman yung bahay ng tatay. Malinis ang bahay kahit na kulang isang paa. Malinis siya sa bahay. Magpa-check up tayo. Check up. Hospital. Saan? Oo. Tinun. Eh? Oo. Busy ka. Ay, nag-aalala lang. Wala na mangyari. Ha? Wala din. Apating na natin. Tara. Wala daw kasi mangyayari kasi para atang Kaya nasa hospital na okay. Wala. na. Wala din. Kailan mo nalaman? Kailan mo nalaman? Kaya nalala na. Kanya. Bakit ayaw mong pumunta ng ospital? Sa hospital. Kay Nang? Ay, sa may sa munisipyo. Ha? Busy ka? Ha? Ay, busy ka, bis. So, mamumuklat muna tayo dito mga kababayan. Anong ulam mo? Ay, sardinas. Yari na naman ang iyong. Ay, oo. Sardinas lang ulam ni tatay. Ito. Maganda at dito niya nilagay kasi para kung sakali magluluto dito din kukuha ng uling. Malinis sa bahay sa tatay di kakatuwa. Tsaka yung loob ng bahay niya mga babayan, di po ganun kainit. Talagang maaliwalas po din sa loob. Kaya sakto-sakto po yung paglalagay din po ng insulation. Effective po talaga pala So alis na kami at tawag na lang ako ng tricycle para makasakay si Tatay Eddie. Ayan. Ay sa ospital. Si Tatay Eddie. Ayan, so mga babayan, at nandito na kami sa bahay ni Tatay Eddie at nakabalik na kami galing ospital. So yun nga po, napacheck up natin si tatay at napagalaman din po natin na butas pala yung kanang tenga niya. Talagang wala na pong eardrum. At yung sa kabila po ay akala po ay marami lamang dumi, pero nung plinashing po at dun napagalaman din na may maliit na butas dahil lumalabas po sa bibig po yung pinakang tubig galing sa tenga. So yun, dahilan po kung bakit wala na pong pandinig si tatay. May sinasuggest naman yung doktor para test na gagawin para kay tatay, yung hearing test. Parang sa ganun po ay pwedeng papalagyan si tatay ng hearing aid. Kasi kung sa hearing aid naman daw, kung papalagyan yung kanang bahagi ng tenga niya ay hindi rin naman daw pwede. Parang masisira lamang daw yung hearing test kasi butas nga po. At yung sa kabila din naman ay butas din. So mahirap.
Kaya sinasuggest muna o sinasuggest naman ni doktor na hearing test. Siguro doon malalaman natin kung papasa ba si tatay sa hearing aid. Yun lang naman po yung mga nasabi sa atin ng doktor, kaya po pala bingi si tatay. At siguro daw, kaya siguro naging ganyan si tatay dahil siguro nakukutkot or nasusundot, nabutas po na karoon ng problema yung kanyang tenga. Yan, salamat. Butas pala, butas. Tas na, Kaya pala malakas ang ugong, no? huwag na kalaban eh. Kaya pag nalakit, daga sa labon. Dumaan sa lalamunan mo, no? Kaya Hmm. wala magawa eh. Ano siya, yung ugong na yun. Hindi na mawawala yung ugong na yun. Kasi yun, butas yung eardrum mo. Butas. Kaya ano lang. Pasa sa kabila. Opo. Kasi isa. Baka yun ay natusok mo. Kailan ka pa bingi? Yan. Kailan? Ito kinagaya Kailan? igat. Sulat natin. Wala eh. Lakas talaga ng ugong. Yan. Sinyas lang. Kaya sila sinyas. Para pa. Ano, oh. Kailan ka pa nabingi? Tagal na ito. Ilang taon na? Nila ito narin pa bahay ko pagkaputol. Kaya 10 taon. Siguro, Kaya nakakatingin nga niya ko. Ito na pagkakuan. Ngayon lang araw, bakit? Nakakatingin ko ba isa linggo ay ugong na. Di lang ako makakuan. Baka nga agad ganun po, yung kakasundot nga, kakalinis niya ng tenga. Kaya na 10 taon. Hindi pa 10 taon ito akin. Narin pang bahay ito. Isa na sila. Kaya siguro na, rin, kaya nagkaroon ng problema sa tenga si Tate Eddie. Kaya kinauyan na kaya mati sa aking mga apo at pamangkin, kapatid, mga kaibigan, barkada. Bakit? Iya, Bakit? ito nga, Masakit? Masakit? di ba masakit talaga yung ugong na. Kaya nga, pasalamat nga na pinagamot. Kaya salamat nga sa para ako'y naturing mo ng kapatid sa ganyang pagkuha sa akin, pagtulong sa akin. Kaya ako, sa awa na sa akin ng Panginoon, na ako'y tinulungan ng isang tao, kahit kung ano man, kung kamag-anak ko hindi. Kaibigan o kapatid. Yan. At maraming salamat sa iyo, Rhea. Yan lang po aking masasabi sa iyo. At sa po ng iyong mga kasamahan. Salamat. Si Tatay at... Ito lang, ito po. Nasundalo nga niya ako malakasan ko dati ka pala sundalo, no? sa Kapimpit, sa Rizal. Kapten pa namin Kapgo? Kapgo ka? Kampo. Sa Kapimpit, sa bundok. Sa Rizal. Aming kapitan ay... Okay pa tong tenga mo? Ay, Maayos pa? bago pala magayin. Kaya ako, lahat kami tinawagan ng Marinduque. Nagpasalita ako, kaya lang ito, para sa apa, ay para siya. Mahina na yung tenga mo nun? Na, yung uko, hindi pa mahina yung kapag, Hindi pa mahina. kaya lang ito, pagkaputol, yun. Wala na. Mga pang-ugat, natakpo ugat. Hindi ma'am, baka natusok. Tusok. Pataas ligo. Tusok. Ay, Natusok, kakalinis. ay man Kakalinis mo. Natusok. Kaya sa pagkalinisya ko, Ganyan. mayroon siya gamot. Walang binigay na gamot. Ay, papilis lang, pinakula. Ano lamang yun, pinakang request po. Na yun nga, pinaparequest si tatay sa hearing test para malaman din kung pwedeng mabigyan siya ng hearing aid. Ayan. Kahit paano naman po ay naging malinaw sa atin kung bakit ba siya naging ganito si Tatay Eddie. Ayan, maraming salamat po kay Ma'am Betty
na tumulong po para kay tatay. At yun po, kundi dahil din po sa inyo ay hindi din po natin malalaman kung bakit ba naging ganito si tatay, at kahit papaano po ay nabigyan tayo ng linaw. Ayan. Sa mga nagsasabi pong hearing aid kailangan ni tatay, hindi naman po pwedeng bigyan agad-agad siya. So mabigyan man siya ng hearing aid ay masisira lamang daw. So maraming salamat po sa inyong panonood, at sana ay patuloy niyo po kami suportahan sa aming ginagawang misyon sa araw-araw namin dito sa Oriental Mindoro. Maraming salamat po, at dito ko natatapusin yung vlog ko. Maraming salamat po.